Yun lang po, Ang nanay. dami-daming tumatawag sa akin kanina, Mm. lalo na si Tita Dolor. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Eh, alam nyo naman po siguro na kahit naman hindi po tayo tagahanga ng superstar, madadala po tayo doon sa napakatinding respeto at pagbubugay na ibinigay po sa kanya ng NCCA at ng lahat ng mga kasama niya sa industriya, at kasama na rin po ang pakikisimpatya sa kanyang mga anak, kamag-anak, mga kaibigan at kasamahan. Siguro ipagpabukas na natin yung kay Richard Merck, ano? Pwede pa yung kay John Rendes, pwede natin banggitin mamaya. Sorry, Bon, na ilatag muna natin yung mga naganap kanina. Alam mo kung saan ako talaga bumigay? Yung nakita mo yun sa Metropolitan Theater, yung maitim ang paligid, tanging isang spotlight na nakatutok sa kanyang kabaong. Tapos nagpaulan sila ng parang confetti na sa malayuan ay parang mga paru-parong puti na nagliliparan habang ibinababa yung kanyang mga labi palabas ng Metropolitan Theater para ibiyahe na sa libingan ng mga bayani. Grabe yon. Parang tsaka napakasarap pakinggan ng mga inialay na papuri sa kanya at pag-alala ng lahat ng mga nagsalita kanina. Sabi ko nga, lampas pa sa apat na sulok ng mundo ni Nora Honor ang inabot nito. Grabe talaga. As in, nakatutok tayong lahat at tigib na tigib yung lungkot. Sobra talaga. At nung dumating naman sa libingan ng mga bayani, ito yung siguro po matigas na puso na lamang ang hindi madadala sa mga naganap kanina, Romel, di ba? Opo, lalo na po nung kumanta, doon ako lalong na antig kumanta ang mga fans ng Handog at saka superstar ng buhay ko. Diyos ko, parang nararamdaman ko na, alam mo, kahit nanonood ka lang, feeling mo nandoon ka sa lugar na kung saan inilalagak na si Nora Honor. Sobrang lungkot. Yung una, pinapatugtog yung Pearly Shell sa Tiny Bubbles. Habang hinihintay nila ang mga labi ng kanilang idolo, nagsasayawan pa sila, parang okay lang. Pero nung pumasok na ang karwahe, laman ang kabaong ng kanila idolo, biglang tumahimik at ang lahat ay tumutok. Alam mo, ang pinakamasakit dyan talaga sa anumang paglilibing, yung pinakahuling sulyap. Sobrang sakit nun, Romel. Lalo yung isasarado na ang kabaong pagkatapos niyong mag-alay ng huling sulyap talaga at ibinababa na. Ito na yung nagsasabi na hanggang dito na lamang at maraming salamat. Ito yung wala nang pagkakataong makita mo pa yung pumanaw na mahal mo sa buhay. Ito yon. At si Ian, si Lotlot, si Matet, si Kiko at saka si Kenneth. Lalo na nung si Ian ayaw lumayo sa kabaong ng nanay niya. Ay, sobra yun. Grabe yun. Tapos sinatapik-tapik niya yung kabaong, di ba? Na ayaw niyang lumayo talaga, nandun siya sa may ulunan. Ayaw niyang iwanan. Tapos yung paghahagis ng pinakahuling bulaklak, hindi man maaamoy, andun yung kakambal na pagrespeto. Wala talagang puso na hindi madadala ng mga naganap kanina. Sobra. Ay, ang hirap ng, nako. Pero kailangan talagang awid ng kwento kasi kapag ganito na ang puso po natin ay nagsusumbong sa mga mata. Sabi ko nga kanina kay Rebo, wala man salamin na medyo madilim. Kasi ang mata ko inamumugto na talaga para na akong mula pa kanina. Sinubaybayan ko talaga, sobra. Sabi ni Lara May, nanay, palagay ko po ay pare-parehong namumugto ang mga mata natin sa CFM mamaya, sabi niya kanina. Yakap po ng malayuan, hindi pwedeng hindi maiyak talaga dito. Love you, Nay, sabi niya. At eto basahin ko na lang muna kasi parang maramot tayo ngayon sa mga salita kasi hindi namin kaya magtawid ng basta-basta lamang. Ang sabi ni Dan Clavesillas, kahanga-hanga po talagang ibinigay na pagpupugay at respeto sa superstar. Deserve na deserve. Ngayon lang po ako nakapanood ng ganong pagpupugay sa isang artista na pumanaw. Nakakadurog po ng puso talaga. Isang maigpit na yakap, nanay, sabi ni Dan Clavesillas. Tapos si Boyce Caragay, abot-abot ang pagte-text sa akin kanina. Tumutulo ang luha ko nang hindi ko namamalaya, nanay, sabi niya.
Ay, nako, grabe. Ngayon ko lang nalaman ang pagka-generous ni Ate Guy na wala tayong kaalam-alam sa pagkamatulungin ni Ate Guy. Mas minahal nga raw ng ang mga fans niya. Naiyak ako sa mga kwento ni Direk Joel Lamangan. Totoo. Saka yung kay Tito Ricky Lee, grabe yon. Nakaka-antig talaga ng puso. Sobra. At sabi nga ni Wating Wating, sobra-sobra, ramdam na ramdam daw niya tayo. O Wating-Wating, kung po pwede nga lang sana na hindi mo na mag-show, di ba? Kaya lang, sa ngalan ng professionalismo, the show must go on. Pero talagang mula pa kanina talaga, paggising ko pa lang sa umaga, alam ko kasi, ngayon na yung paghatid sa kanya sa uling hantungan, nagbalik na naman ako sa aking kabataan kung paanong pinaligaya ni Nora Honor ang mga taon ng aking buhay. At tapos ngayon, huling sulyap, wala na, di ba? Sabi ko nga, sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ako pumunta, inuulit ko po yung sinabi ko kahapon, maging sa SNN, mas gusto ko po siyang maalala ng nakatayo kaysa po nakahiga. Gano'n naman po talaga. Mas gusto nating maalala yung siya'y nandyan lang, na parang nagbakasyon lang, nag-abroad lang. Pero pagkatapos ng trabaho, babalik ulit. Parang gano'n. Okay, at tuluyan na mo. Okay. At sabi ni Ching Bautista Silverio, through thick and thin, John Rendez was with her. Just realize he has a very good heart. Hindi niya iniwan. Mas mabuti na namahinga si Ate Guy. No more pain and knowing that she's in God's arms. Rest in paradise, Ate Guy. Ito, binuksan ni Ching Bautista Silverio yung tungkol kay John Rendez. Dalawa iniisip kong dahilan kung bakit wala siya sa kabuuan ng naganap kanina. Pwedeng pinakiusapan siya ng mga anak ni Ate Guy na huwag nang pumunta. At pwede rin naman na sariling bulisyon ni John Rendez ang hindi na sumama pa at ipaubaya na lamang sa pamilya. Ang panahon na ito. Pero masakit, Romel, kasi alam naman natin, di ba, siya naman yung nakasama ng napakatagal na panahon ni Nora Honor. True, thick and thin talaga, nanay. Oo, at saka, ito po, ipinabaon na po namin talaga kay Ate Guy ito, yung pagsasabi niya na, talent ko lang, si John Rendez, anak-anakan ko lang, ipinabaon na po namin sa kanya yon. Kung ngayon lang, lumabas yung katotohanan na hindi ganon ang estado, saka na lang mabubuksan, di ba? Pero sa panayam mo kay John Rendez at iba pang panayam ng mga kasamahan natin, nakita ko yung sobra-sobra niyang pagmamahal. Saka alam mo, binalikan ko lahat yung mga videos kung magkasama sila. Nagbe-birthday si John Rendez, nagbe-birthday si Nora Honor, isang spaghetti, isang di ba? Ilang pirasong fried chicken. Ay, kahirap. Sila lang yung magkasama. Di ba? Kaya hindi nga, Kaya alis sa kanyang mga anak yung kumontra do sa mga panahon na yon. Dahil sabi ko nga, di ba, ang bawat anak naman ang gusto lamang para sa kinabukasan ng kanyang magulang ay maganda. Kung paano ang anak ay ganun din. Ang gusto ay ikabubuti ng mga anak. Ganun ang magulang. Pero alam mo, ngayon lang nare-realize ng sabayan ng Pilipino na si John Rendez nga pala yung pinakahuli na hindi bumitiw at hindi nang iwan sa Superstar. At ngayon ay ang dami nagte-text sa akin, bakit wala doon si John Rendez? Ba't yung mga manugang nandoon? Yung asawa ng mga anak nandoon? Sana man lang kahit nasa ilikod ng puno ng sampalok, pinasilip nila kay John Rendez itong huling-huling pagkakataon na ito. Ang dami kong text na nakikitang ganon. Ang dami talaga, grabe talaga. Eto, meron pong nag-text kasi, padala ba ito ni Reggie Bunoan? May nag-post, sabi niya, mula sa isang Annalyn Husay, Malika Christopher Min PCSO ang nagbayad sa hospital bill ni Ate Guy. Ito ang sabi ni Director Imelda Papin, who was with her till she died. Please give credit where credit is due. Totoo po yan.
dapat nating ibigay, ang kredito sa dapat pagbigyan. Kung inyo pong babalikan yung sinabi namin sa SNN, unang tumulong kay Nora Honor sa pagpasok sa ospital ay si Governor Chavit Singson sa pamamagitan ni Mama Daisy Romualdez. Yun po ang pagkakasabi namin. Sinagot niya talaga yung sa ospital, yung unang tulong sa ospital. Ngayon, kung ang PCSO po ay nagbigay ng tulong, maraming salamat. Hindi lang po PCSO ang dapat nating pasalamatan. Dumating po si Nora Honor sa isang punto ng kanyang buhay, inaamin niya, hindi siya liquid. Wala siyang pera. Ang totoo po, properties meron siya, pero hindi po siya liquid. Meron pa po sana kaming ikukwento, kaya lang ipagpaumanhin niyo po, hindi namin masasabi. Ngayon mismong panahon na ito, dugtong-dugtong po yan. Dugtong-dugtong po yan. Yung tungkol sa pananalapi dito sa pagpanaw ng superstar. Maraming salamat doon sa nag-text. Totoo naman yan. Yung kredito, ibigay natin ang kredito. At saka, pambansang alagad ng sining si Nora Honor. Ang PCSO ay sangay ng ating pamahalaan. Dapat at nararapat lang din naman na tumulong sila. At marami pong artista, kung papayagan lang po sana kami, Tita Dolor, pakitext mo lang ako kung pwede kong banggitin yun nangyari. Tita Dolor, please lang. Please lang. Okay, para hindi na nagkakaroon ng mga ganitong alingas-ngas. Di ba? Okay? Boise, oo, bukas na lang to. Eto, ang natin. Oo, marami pang dito. Messages, ang sabi nga ni Wating-Wating, for me, nanay, mas deserving si John Rendez ang nasa tabi ni Ate Gay higit sa lahat ngayon kaysa sa karamihang nandyan, sabi ni Wating-Wating. At sabi ni Boise, naawa naman ako kay John kung talagang sinabihan siya na huwag nang pumunta sa libing. Pero siya yung taong hindi niya iniwan ang mami nila through thick and thin. Meron at wala si Ate Gay nakasuporta, si John. Pero kung sakali man na siya mismo ang may kagustuhan na huwag nang pumunta, maintindihan natin yun siguro para iwas na lang sa mga issue. Ayun yung sabi ko, hindi natin tiyak, Boise, kung sinabihan siya, pinakiusapan na huwag nang sumama sa pagbibigay ng parangal kay Miss Nora Honor, or siya mismo ang nagsabi na sige, hindi na lang ako pupunta para maipaubayo ako sa inyo ang panahon na ito. Dahil kayo naman talaga yung nearest of kin, di ba? Sila yung pamilya. Pamilya. Okay. Tita Nene, maraming salamat po. Napakaganda nga naman ang binigay na tribute para kay Nora Honor. Na 100% na siguradong napakasakit para kay John Rendez ang hindi pagdalo sa libing ni Ate Gay, lalo na siyang nakasama through thick and thin. Pero sabi mo nga, maaring sarili niyang desisyon para maaring nirespeto niya ang kagustuhan ng mga mahal sa buhay ni Ate Gay, lalo na ng mga anak. Yun. Meron, sa isang interview, meron siyang sinabi na I don't want to talk about it now. Sabi niya ganon. Let's just respect, sabi niya. Ate Gay, yun ang sinabi niya. Siguro ayaw na lang niyang magsalita para maiwasan na ang kung ano-ano pang mga issue. Pero alam niyo po, mga kapatid, hinahanap po talaga ngayon si John Rendez sa pagbibigay ng parangal kay Ate Gay at sa paghatid sa kanya sa huling hantungan. Ngayon lamang nagising ang karamihan sa katotohanan na oo nga siya nga lang pala hindi nang iwan. Totoo. Diba? Kaya nga, di ba, marami nakapansin talaga. Dapat nga, makikita mo pag nandiyan yung pamilya, kahit pala nang sa likod, nandun na siya, wala rin talaga siya, hinahanap Sabi siya. ko nga marami naman punong kahoy. Marami naman punong kahoy sa palibot ng pinaghimlayan kay Ate Gay. Mano man lang, andun man lang kahit sa likod ng puno, si John, sumisilip ng malayuan, di ba? Yung mga ganon, maintindihan natin yun di ba? Naisang-ayon ako kay Wating-Wating, mas may karapatan si John Rendez sa makapal at sa manipis. Ayoko na lang mag-comment pa, pero last time, may naging balita, di nag-uusap sina Lotlot at Ate Gay. Jamie Dacia, nung huli naman ay nagkasundo na sila. Nung na-hospital si Ate Gay a few months ago, doon nagsimula yon na naging maayos na yung mag-iina. At nakita naman din natin sila na magkakasama na kapag merong mga pagtitipon. Di ba, Romel?
Correct. Hindi lang talaga sila yung showy na may mga picture-picture pa, pero siguro maayos na. Pero ako, nasaksihan ko talaga nung sa araw ng gabi ng burol na yan, talagang si John Rendes ay napakagiliw sa mga taong pumapasok. Ay, ano may maistima. Kahit na sino, salamat po, dito po. Alam mo yung mga ganun siya. Kaya yung nakausap ko siya, ay, ito pala si John Rendes, Extension ka din Nora Honor no? Opo, napakabait. Oo, Ayan, ramdam na ramdam yung sensibilidad. Maraming salamat sa text mo. Edilitada, pananaw ko lang po ito na sabi naman ni Edilitada. Si John Rendesa naging karamay at kasama sa lahat ng oras ni Ate Guy. Yung mga nananangis ngayon ay bihira lang siyang dalawin at mas madalas pang mas madalas pang magkakagalit kaysa dumamay sa superstar. Ngayon siksikan kayo dyan at kunwari nagmamalasakit. Hayag sa media ang naging asal nyo kay Ate Guy. Sabi ni Edilitada ito. Ayan, at sabi ni Tita Julie Paras, Ate Teng, kasabay kong nanood ang mga anak kong si Ian at Jewel sa libing ni Ate Guy. Mugtong-mugto ang mata ko sa paghikdi, di ko mapigilan na maiyak. Si Ian panay ang puna sa luha ko habang si Jewel ay nakayakap sa akin. Tapos bumulong si Ian at niyakap ako, I love you, Mami. Lalo ako umutulol sa iyak. Alam kong nakita nila ang lungkot, kinalotlot Ian at iba pang mga anak ni Ate Guy. Sabi ni Tita Julie Parasyan. At sabi ni Philip Villanueva, naiiyak po ako sa inyong mga sinasabi. Bigla naman akong naawa kay John Rendes na ang kanyang kabataan ay ginugol niya kay Ate Guy. If that is not love, matagal na sana siyang umalis sa sitwasyong yon. Tama ka dyan, Philip Villanueva. Totoo yan. At naku, si Lugaw nag-aalala, mamaya mapaano ka nanay, pagdasal na lang natin si Ate Guy, sabi niya. At sabi ni Dan, Nay, ako po ay naluluha pag nakikita ko kayo umiiyak. Yakap po na mahigpit. Ayan. Ang sabi ko, di ba Romel, hindi ako iiyak. Kaya hindi ako iiyak. Pero nung nakita ko na talaga na yung idolo ko, nung ako'y bata pa, na nagbigay sa akin ng kaligayahan, hindi ko kinaya. Yung unang-una nagbigay sa'yo ng saya, siya din ang nagbigay sa'yo ng lungkot ngayon. Alam mo, ganun talaga. Nakakahay ang buhay. Sabi ni Boycie, yun, bulong daw ng bulong sa tabi ng coffin ni Ate Guy. At saka marespeto siya during the wake, andun siya parate. Pumupwesto daw sa likod. Nakita ko yung dumating si Christopher De Leon, na siya mismo yung, andun siya sa harap ng kabaong ni Ate Guy. Tumalikod siyang ganyan, nakayuko, lumayo. Yung ganun yung respeto, di ba? Napakaganda. At tita, napakaganda ng tribute ni Direk Joel, yung mga pinagsamahan nila. Tama po, Tita Nene. Maraming salamat. At sabi ni Louie Tolentino, grabe na, sobrang sakit para kay John Rendes ito. Ang hindi niya makita sa huling silip man lang, sana ipinakita sa kanya, wala na ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Hi, I'm sure malungkot din ang superstar. Wala sa tabi niya ang di nang iwan sa kanya kahit kailan. Oo, yes. Totoo yun, no? Totoo yun. Malungkot din syempre, di ba? Dahil yung kasama niya sa hirap at ginawa, sa makapal at manipis, pwede natin sabihin yan, sa pagbangon at pagbagsak, di ba? Nakakalungkot talaga. Tapos, eto pa, maalala mo pa, paglilibing pa lang kay Ate Guy, tapos, isa na namang icon sa mundo ng musika ang pumanaw, si Haji Alejandro. Wala lang po kaming masyado pang impormasyon tungkol sa pagpanaw naman ni Haji. Pero ang amin pong pakikiramay sa lahat ng kanyang mga iniwan. Itinago muna ito Hindi mo na sinabi ito. Kaya nga sabi natin, mas maganda sa kanila na lang muna manggaling, di ba? Sabi ni Gaison, Nay, nadadala ako sa iyak mo. Naalala ko ang mga kwento mo nung kabataan mo kung paano ka mo idolo si Ate Guy. Bumibili ka pa ng magazine at nag-cut out ng mga pictures niya sa dyaryo, Forever in Our Hearts, ang nag-iisang superstar. Guys, ang magdadaro, nagiging kwentuhan kasi natin to dyan sa TV5, di ba? Kapag nagkukwentuhan tayo doon sa waiting area. Magandang araw po dyan. Ang habang buhay ang ating magulang ay mahalin natin dahil pag nawala na sila, kahit iyakan nyo pa ay useless na, lalo po sa mga anak na lapastangan sa mga magulang. Sabi ni Dan Clavesillas, paulit-ulit nating sinasabi, ang bulaklak mas magandang ihandog sa mga buhay para maamoy pa. Diba?
Ang iwa, sabi nga thank you, I love you, I'm sorry. Yung tatlo na yon, na salitang yon, yun ang dapat nating inuusal. Okay. Ay, malungkot. Rain Cortez, maraming salamat sa Hello, iyong Rain. kapuluhang ayan. Tenggol, iiyak mo yan. Huwag mong sikilin ang nararamdaman mo. Alam ko kung gaano mo kamahal si Nora Honor. Si Alex Marcelino ito. Alam mo naman, Alex, di ba? Saksi ka. Saksi ka talaga kung paano kung inidolo ang isang Nora Honor. Sobra. Sabi ko nga, hindi ako iiyak, di ba, Romel? Lagi ko pa sinasabi, kaya ko to. Ala pag talagang ando na, yung pinakahuli na, wala na. Talagang Nanay, napakaswerte ni John Rendes dahil nakasama niya ng mahabang panahon ang superstar. Hindi katulad ng iba, nakasama nga pero wala na. Sabi ni Wating Wating. Alam ko itong mga double-bladed ito double-bladed itong mga salitang ito. May mga gusto silang tukuyin na dahil nandyan pat kahihimlay pa lamang sa superstar, ay inirerespeto ng mga CFMers at ng ating mga kababayan. Kuha ko kayo, tumatawid sa akin ang mga mensahe nyo. Alam ko yan. At tama kayo. Okay? Magbasa tayo ng mga online messages. Ayan. Thank you. Ayan, sino kaya? Ang dami-dami ko dito, hindi ko nababasa. Grabe. Mayang, talagang matindi na lang ang puso nang hindi luluha ngayon. Totoo yan. Alam mo na, pakiramdam ko, mas doon ako doon sa nagparaya na lang si John Rendes na hindi pagpunta umiksena sa Palagay libing. ko. Palagay ko. Kasi sa pakikipag-usap ko sa kanya talagang, alam mo, maka-Diyos, di ba, may Diyos na po ang bahala sa akin, sa amin, pinagpapasaubaya ko na lahat-lahat. Yung diba? hindi pagbitiw sa faith, sa pananampalataya. Di ba, yung sinabi niya sa akin, opo. At saka, hindi ko lang siguro nakita, pero may natatandaan ka bang footage na nakasama ni Jan yung mga anak sa burol sa Heritage? Yung magkakatabi sila. Baka ang mata ko ay madaya. Baka hindi ko lang nakita. Baka meron hindi ko nakita. Ako kasi nung burol na siya yung wala sa kwadro lagi Nandun lagi siya sa labas. Hindi siya pagkaramihan ng tao. Nandun lagi siya sa labas. Lumalayo siya. Hindi siya umiiksena na yung punong abala. Walang ganun. Alam mo yun, nandun lang siya. Mararamdaman mo siya nandun kasi palakad-lakad siya. Magandang gabi po, salamat po. Alam mo yung ganon, pag ginitian mo, maraming salamat po. Alam mo yung may ganun kagad siya, kahit hindi niya kakilala, doon ako humanga ng bongga. ICU ng Medical City, ayon sa source ko, wala siya doon. At ako'y tuwan-tuwa naman ako, doon kay Kiko, sa anak ni Ate Guy, doon sa kanyang talumpati kagabi. Aliw na aliw ako talaga kay Kiko. Napaka-natural, di ba? Yung sabi niya, nagpunta kami sa Las Vegas, nag-show kami kasama si Kuya Ian. Sabi niya, kuya ko. Sabi niya sa akin, anak, alika samahan mo ako, pipindot lang ako. So, tapos sabi sa kanya, wow, nanalo nanay ko, bibigyan akong balato nito. Sabi niya ganon. Ayun na. Okay, sabi daw binigyan siya ng pera ni Ate Guy. Maya daw lumapit sa kanya, anak, andiyan pa ba yung perang binigay ko sa'yo kanina? Nakakatuwa. Halo na ako, pararamihin natin. Sabi niya, palalaguin natin. Di ba nakakaaliw si Kiko? Siya pala yung komedyante sa pamilya. Sa ginawa ni John Rendes ay mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Mas kahanga-hanga ang naging gesture niya. Isang pagsaludo, sabi ni Eddie Letada. At sabi ni Philip Villanueva, iba ring mainlababo si Ate Guy. Tipong you and me against the world. Kung mahal niya. Napakakulay talaga ng daigdig ng isang Nora Honor. Ang liit na babae, pero ang laki ng puso. Tama ka dyan, Philip Villanueva. Totoo. Ayan. Sa isang tabi lang daw lakad-lakad si John Rendes. Katabi sila Ian at ang mga kapatid. Tita Nene Olanday, thank you po. Kasi baka mamaya magkamali ako Baka kasi nandun at merong footage o eksena na magkakasama sila. Hindi ko lang nakita. Nanay, wag mong pigilan ang sarili mo. Iiyak mo lang yan. Alam namin ang nararamdaman mo. Sabi ni Wating Wating. Wating Wating, matibay-tibay na ako. Matibay-tibay na ako ngayon. Okay?
At saka na, di ba, lahat naman nagkikwento yung mga artista, yung si Bebet Ortesa na, no? Grabe din pala yung ginawa ni Ate Guy kay Bebet Ortesa. Doon ako naloka, yung bahay na hindi pinautang niya si Bebet Ortesa para mag-down doon sa bahay na gustong-gusto niya. Alam mo, binabayaran niya, binalik ni Ate Guy, hindi niya nakinuha yung pambayan. Ang dami-dami niyan, di ba? Yung kayang namatayan ng kalabaw sa shooting ng BBA. Kamukha daw kasi ni papay niya. Sabi niya, bakit po kayo malungkot? Kasi namatayan ako ng kalabaw, wala na akong pangsaka. Magkano po ba ang kalabaw? 15,000. Kinuha sa alalay niya, sa PA niya. Binigyan ng 15,000. Masaya na yung matanda. Hindi ka kasi ma-social media si Ate Guy eh. Hindi talaga siya post ng kanyang mga nagagawang maganda. Sabi ko nga sa'yo, di ba, napanood ko siya one time. Mag-e-exercise daw siya. 3 ganun lang, ayoko na. Sabi niya, 3 ganun, ayoko na. Di ba? Komedyante talaga to si Ate Guy. Honor official yon yung maantabay sa kanya. Pero kamo siya, hindi niya yan ilalabas. Hindi niya ilalabas talaga. Maraming kwentong Nora Honor, hindi natin alam. Napakarami na ngayon na lang naglalabasan dahil huling araw na niya sa mundo. Okay? Ayan. Eto po mga kapatid, may nagpadala po ng footage sa atin na dumating po si John Rendez at eto siya lumuhod sa harap ng kabaong ni Ate Guy habang nakalubog na po dahil naghagis na sila ng mga bulaklak. Matagal, ilang segundo rin ito o minuto. Talagang umiiyak siya at hawak niya ang kanyang noo, umiiyak siya na umiiyak. Tapos may babaeng lumapit sa kanya na parang pinapaalalahanan siya na kung maaari, siguro dahil Itatakpan niya, tatakpan na eh. Eto, may babaeng lumapit sa kanya. Ayun, si John Rendez yun. Eto, si John Rendez, nakahabol siya. Ayun. Lumiiyak, nakaluhod. Okay. Okay, eto pa, sabi ni Boycie, aabutan niya pala ng pera pero sinabihan ni Ate Guy baka may tumakas. Mga yung mga bilanggo ito, Boycie. Bilanggo. At si Dims Ignacio, napanood ko ang live streaming, naiyak po ako, palagay ko si Jan, nagpaubaya na lang nanay kasi naburol. Nandun naman siya, if may galit mga anak siguro, hindi naman makakaapak doon. Heto lang opinion ko, Nay, sa April, ang Showbizlandia. Kasasabi ko lang Dims Ignacio, nakahabol si John Rendez, kaya lamang ay nakababa na ang mga labi ng ating superstar. At siya'y lumuhod sa harapan, umiiyak, nagdarasal siya. Hawak ang kanyang ulo, ang kanyang noo. Okay, ayan. Totoo yan.
Bye.